Amen. Sumatin po ang biyaya at kapayapaan ngayong gabi mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Muli po ang tuwing likod na si Brother Ibarra. Buwabati po sa inyo ng isang magandang gabi. At ito po ang programang Apostolic Back to the Bible, kung saan po ay nagpapahayag ng mga salita ng ating Panginoon mula sa banal na kasulatan. Bago po tayo mag-umpisa ay daraan po tayo sa ating mga pagbati. Pinapati po natin ang kabuuan ng Apostolic Independent Mission, Church of the Lord Jesus Christ. Sa lahat po ng ating mga kaibigan na viewers at kay Pastor Marlon Kapalungan dyan sa Caloocan ay binabati po natin siya ng isang magandang gabi. Sa ating pong kapatid dyan sa Bulacan ay binabati po natin siya ng isang magandang gabi. At sa aking kapatid na nasa Dubai, as Brother Norwin Sarin dyan po sa Hungary, ay binabati po natin sila ng isang magandang araw kung anumang oras sa kanila ngayon. Nanonood ngayon si Sister Oda, ay binabati rin po natin siya ng isang magandang gabi. Ngayon po ay kasama po natin ang ating Pastor Jeff Haspi at bigyan po natin siya ng panahon para sa pagbati bago po tayo mag-umpisa. Po, si Jeff. Okay mga kapatid, magandang gabi. Salamat Brother Aljon sa pagkakataong ito. Inuulit lang natin si Brother Norbin dyan sa dako ng Hungary. Salamat Brad. Salamat na nakasubaybay ka sa amin. At maraming salamat din sa lahat ng mga panalangin. Naging maayos na ang lahat. Kaya pinupuri namin ang Diyos sa buhay mo. Brother Aljon. Amen. Mga kaibigan at mga kapatid, tinalakay po natin nakaraang Huwebes yung tungkol po sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Kristo. Bagamat yung nagtanong ay hindi pa siya naka-view ngayon, pero sasagutin po natin yung kanyang mga katanungan tungkol po sa ating Panginoong Kristo. At bago yan mga kaibigan ay bati ko rin yung aking mga kapatiran dyan sa Bulacan, kay na Brother Biboy Alones. Diyan din kina Sister Betty Alones at sa kanyang pamilya. Sa lahat po ng ating mga kapatiran diyan sa Bulacan, binabati po natin sila ng isang magandang gabi. At pagpalain po kayo ng ating Panginoong Kristo, mga kaibigan at mga kapatid. At dito po ay meron po ritong mga katanungan. Ayon po rito kay Jovelyn Ayag Dikrito. Ito po ang payag niya. Paki-explain rin lang po ang verse na Isaiah 9:6, John chapter 14 verse 8 to 9, Roma 9:5, Tito 2:13, unang 1:5-20, Colosas 2:9 at 1:30. Para marami maliwanagan, may maliba sa verse na iyan. Ipaliwanag po ng maigi at huwag ilihis. Salamat po ba, Sister Jovelyn Ayag Dikrito. Hindi ko po alam kung ano po ang inyong pananampalataya o yung stand tungkol po sa pagka-Diyos ng Panginoong Kristo. But anyway, bigyan po natin ng pagkakataon na ipaliwanag po yung tungkol niya sa Isaiah 9:6. Sapagkat maraming naniniwala na yung Diyos mismo ang ipinanganak, mga kaibigan at mga kapatid. At basahin ko po ang Isaiah 9:6. Ano po pahayag po ni Propeta Isaiah sa Isaiah 9:6. Ito po ang pahayag po ng banal na kasulatan. Ito po ang sabi. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangamangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, at Pangulo ng Kapayapaan. Ayon po sa pahayag po ni Propeta Isaiah na meron pong ipapanganak na isang bata at sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. Sa makatuwid, mga kaibigan, ay ipapanganak po ang isang bata. At ayon po sa ating paniniwala, ang Diyos po ay hindi po ito ipinanganak. At wala pong simula
ang ating Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Ngunit kung ating tinatanggap na yung batang ito ay Diyos, ay parang tinanggap na rin po natin na ang Diyos po natin ay ipinapanganak. Ito po ay natupad sa panahon po ng ating Panginoong Kristo sa 1:18 ng Mateo. Ito po ang sabi. Ang pagkapanganak nga kay Hesus Kristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-asawa kay Jose, bago sila magsama, ay nasumbungan siyang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So yung dinadala po ni Maria, mga kaibigan, ito po ay dinadalang tao. Hindi po pinahayag ng banal na kasulatan na ito ay dinadalang Diyos ang dinadala ni Maria, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, kung ang ipinanganak ni Maria ay Diyos, dapat ang nanganak din, pastor, ay Diyos din. No? So si Maria, mga kaibigan, kung Diyos si Maria, pwede niya pong ipanganak si Hesus Kristo na Diyos. Pero hindi po pwede ipanganak ng tao ang Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Dahil ang paniniwala po ng iba, mga kaibigan, na yung ipinanganak po ni Maria, ito raw po, pastor, ay Diyos. At wala pong pinapanganak ng Diyos, mga kaibigan, sapagkat ang Diyos ay mula po sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Nung ipinapanganak po ba, Brother Arjun, ano ang tawag doon sa ipinanganak? Apo. Tinawag po yan anak ng Diyos. Ang ama po sa pasimula, ama po yan. Apo. Pwede po ang tawagin yung bata na ama. Hindi pwede. Pero may paraan. Ano yon? Yung pangalan. Amen. Yung bata. So mga kaibigan at mga kapatid, ang ipinanganak po ay walang iba kundi yung anak ng Diyos. Mga kaibigan, ito po ay ipinanganak ni Maria sa laman, mga kaibigan, at ipinanganak ng Diyos sa Espiritu. Kaya nga po, mga kaibigan at mga kapatid, pinapaliwanag po ng banal na kasulatan na sa Isaiah 9:6, ipapanganak ang isang bata. Ito, at pastor, ang paniniwala kasi natin. Okay. Ang Diyos ay hindi pinapanganak. Kung Diyos na ang Panginoong Jesucristo, meron palang Diyos na pinapanganak. Yun po, mga kaibigan. Yung Diyos po na ipinapanganak, mga kapatid, ay wala po yun sa banal na kasulatan. Amen. Sapagkat ang Diyos na ating pinaniniwalaan ay Diyos po yan na mula sa simula, wala po siyang pasimula, no? From eternity to eternity po yung Diyos na ating sinasamba. Yan po ay mapapatunayan naman sa aklat ni David, di ba? Sa Amen. 90, no? Basahin po natin, pastor, no? Para Sige, maliwanagan po yung ating mga viewers. 90 verse 2, bago nalabas ang mga mundo, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, mula nga na walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Malinaw ito, pastor, no? Yung Diyos na yan, Brother Aljon, no? Na mula sa walang hanggan, walang wakas, no? Ay nagplano po yan. Ano po ang pinlano niya? Nagplano po siya para iligtas tayong lahat. Ano po bang plano? Ano po bang ginawa niya? Dito, plano po ito ng Diyos, hindi po namin plano. So nagplano siya na mayroong ipapanganak na isang bata. Yung bata ba na ito rin po ba yung ama? Ipinanganak po ba ang ama? Hindi pinapanganak ng ama, pastor. Basahin natin yung John 1:3. 1:1. Sige, Brother Aljon. Nang pasimula, siya ang berbo. Okay? At ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Ano bang nangyari dyan sa salita na yan o berbo na yan, Brother Aljon? Dito po sa 14, mga kaibigan. At nagkatawang tao ang berbo. O yung berbo ba yan ang ama, Brother Aljon? Ay, hindi po. Nililinaw natin, mga kapatid, na ang berbo, hindi po yun ang ama. Katulad nung pinapalabas nung iba nating mga katunggali sa pananampalataya na yung ama, yun na rin ang anak. Ayun. Mga kapatid, kayo po ang humusga. Ang berbo, nagkatawang tao. Ano ang layunin ng berbo na yan? Bakit siya nagkatawang tao? Sa 18. Sige. Walang taong nakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak
na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya. So, ngayon, sasagutin natin ang tanong na yun ng Isaiah 9:6, no? Huwag muna tayong lilipat. No, hindi po tayo kagaya ng iba na patalon-talon ng talata. So, kung ang anak, ang purpose ng anak pala, mga kapatid, Brother Aljon, ay ipakilala yung Ama. Paano niya ipinakilala yung Ama? Para makilala natin. Maliwanag ito, mga kaibigan. Bakit, Brother Aljon, ang anak ang nagpakilala sa Ama? Bakit hindi siya nagpakilala doon kay Noe, kay Moises, kay Abraham? Bakit hindi siya nagpakilala roon? Sapagkat, Pastor, sabi po ng Biblia, sa Matthew 11:27, mainam, basahin muna natin yun. walang nakakakilala sa Ama, kundi yung anak, mga kaibigan. Kaya po, lilinawin natin. Kaya po pinakilala ng anak ang Ama, sapagkat wala pong nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. Yun ang malinaw. Ito po ang pahayag po ng Mateo 11:27. Ito po ang sabi. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. At sino man ay hindi nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At ang sino man ay hindi nakakilala sa Ama, kundi ang anak. At yaong ibiging pagpapahayagan ng anak. Maliwanag ito, Pastor. Amen. Sa talata na yan. No? So, napakaliwanag na ang layunin ng anak ay ipakilala yung Ama. Ano po ba yung Ama? Ano po ba ang kalagayan ng Ama, Brother Aljon? Sabi po ng Biblia, Pastor, ay lilinawin natin sa ating mga nagtatanong. Ang kalagayan po ng Ama, mga kaibigan, ay pinahayag po ng ating Panginoong Kristo sa Juan 4:24. Okay, sige, mga kapatid, i-take note nyo ang mga talata. No? Doon muna tayo, sumasagot tayo sa Isaiah 9:6. Sige po. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Pwede ba natin tanungin yung talata, Brother Aljon? Yung Diyos na yan na Espiritu, nagkatawang tao po ba yan? Ay, hindi pwede ito magkatawang tao. Bakit? Anong dahilan? Kasi, sapagkat ang Diyos ay hindi maaring magbago. Pwede ba natin basahin yung talata sa kanila? Basahin po muna natin, mga kaibigan, mula po sa Old Testament, tutungo po tayo sa New Testament. Ito po ang sabi po ni Malakay 3 at ang versikulo po ay 6. Sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nababago. Ay kung nagkatawang tao po yan, nagbago po ba siya? Hindi. Nagbago. So dahil hindi siya nagbabago, hindi siya maaaring magkatawang tao. Doon pumapasok yung plano niya. No? Sige, basa. Kaya kayo, o mga anak na lalaki niya ko, ay hindi nangaubos. Kasi lumalabas, Pastor, no? Kung nagbago ang Diyos, lalabas po, kontrahin niya yung kanyang sariling kalagayan. Ay, hindi po tayo ganun, Brother Aljon. Pero yung ibang mga ngaral, lulunukin nila na kahit kontra-kontra ang kanilang paliwanag, mga kapatid, may kanya-kanya po tayong kaligtasan. Kung mahigpit po tayo, ay higpitan na po natin ang ating mga paniniwala dito sa mga talata. Word for word, basahin natin. So ano pa ba sa New Testament ang nagsasabi na hindi talaga maaring magbago ang Diyos na kinikilala natin? Ito po, mga kaibigan, mas matibay po sa Bagong Tipan. Pakinggan po natin sa Santiago 1:17. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay bawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Ito, matibay ito, Pastor. Kahit anino ng pag-iiba eh. So yun ang talata. Walang pagbabago. Hindi siya maaaring magbago. So dahil hindi siya maaaring magbago, paano nga po siya maggumawa ng paraan o gagawa ng paraan para tayo ay maligtas? Yamang sinabi niya na walang maaring maligtas, walang maaring mapatawad ng kasalanan kung hindi sa pamamagitan lamang ng dugo. Ito bang Ama, Brother Aljon, na hindi maaring magbago, Espiritu, mula sa eternity to eternity? May dugo po ba ito? Ito, mga kaibigan, mga kapatid, ang Ama po natin, mga kaibigan, dahil Espiritu siya, Pastor, Okay. ang kanyang kalagayan, Okay. wala po itong dugo. Yun ang nililinaw natin. Opo. So, paano siya makapagligtas ngayon? Doon pumasok yung Isaiah 9:6. Opo. Oh. Ang layunin ng Isaiah 9:6 ay magligtas sa sangkatauhan, mga kapatid. Yung Amen. bata, yun ang ipapako sa krus at yun din ang tatalo sa dyablo, mga kapatid. Pero yung pangalan ng bata na naikabit, no, sa kanya, malinaw naman kung basahin ninyo, no, ng tuloy-tuloy na ang pangalan niya ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama.
Sumali ba na paniniwalaan namin ang pangalan? Sapagkat ang anak ba, Brother Aljon, mananatili po ba ito forever? Ay, hindi po mananatili, Pastor, yung anak, mga kaibigan. Okay, yun. Kaya yun ang dapat malaman, maliwanagan ng ating mga kapatid. Bakit natin ikakapit ang Diyos sa bata na hindi naman pala siya mananatili? Kailan ba siya magwawakas, Brother Aljon? Tingnan po natin, mga kaibigan. Pagdating po ng wakas, ay ang anak po ay mawawala po yung pagiging sonship niya. Papayag ba po kayo na ang Diyos ay mawawala? Kasi, Pastor, no, yung pinapakinggan sa ibang programa, Okay. yung anak mananatili magpakailanman. Ay, saan naman po nila nabasa? Ayun nga, mga kaibigan. Pero ito po ang payag po ng Apostol Pablo. Ano po ang payag ni Apostol Pablo sa unang Korinto 15, 24 hanggang 28? Pakinggan po natin. Kung mga kayo'y darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatwid bagay sa Ama, pagka lilipuin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamalaan at kapangyarihan, sapagkat kinakailangan siyang maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kauli-ulihang kaaway na lilipunin ay ang kamatayan, sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Natapwat kong siya sabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko ay maliwalag na itinangi niya ang nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayoy ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Brother Aljon, gusto ko lang linawin, bilang sa matagal na panahon ng pag-aaral ng banal na kasulatan. Gusto ko na ang talata ay huwag talunan. Imbestigahan natin. Kanino susuko ang anak? Sa Ama, Pastor. Bakit sa Ama siya susuko? Sapagkat ang Ama ang tunay na Diyos. Amen. No? Papapatunayan natin yan, mismo ang Panginoon, kung sino ang Diyos na pinapakilala niya na tunay. Doon sa John, no? Tanungin natin, mismo ang anak ang nagsabi sa John 1:2-3. Okay, basahin po natin, mga kaibigan at mga kapatid. Nang pasimula siya ang berbo. Doon sa 17, basahin natin doon sa 17, 1-3, mga kapatid. Tingnan ninyo, mga kapatid. Ito papayag po ng Bible. Sabi niya ay ganito. Ang mga bagay na ito isinenta ni Jesus at pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. At siyang inyong sinugo sa makaliit bagay, si Yesu Cristo. Maliwanag ito, Pastor, na ang tinutukoy niya na Diyos na tunay, mga kaibigan, ay walang iba kundi ito po ang Ama. Diyan po siya susuko. Kung babasahin po natin yung 17:1 hanggang 2, yung conversation, Pastor, no? Oo, tama. Na ang tinutukoy talaga ng Panginoong Jesucristo, mga kaibigan, na tunay ng Diyos, ay walang iba kundi ang Ama, hindi yung kanyang sarili. Oo, kasi ako, magtatanong din ako, Brother Aljon, Hindi lamang kayo ang magtatanong, mga kapatid. Magtatanong din ako, kung ang anak ay ama na, kanino siya susuko? Sa sarili niya? Ay, hindi po pwede yun. No? Ay, mas lalo magkakabuhol-buhol. Alam niyo kung bakit? John 20:17. Italo natin yung basa doon, Brother Aljon. Tingnan po natin, mga kaibigan. Ngayon, kayo naman ang magpapaliwanag sa talatang ito. Sinasagot namin ang isang talata lang. Pero saklaw nito ang lahat ng mga talata na maaring sagutin pa namin sa susunod na pagkakataon. Sige, basa. Ito po, John 20:17. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong ipuin sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Saan po ba ang Ama? Sa langit, Pastor. Dahil aakyatin niya. Okay. Ngunit pumarong ka sa aking mga kapatid, sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama, at inyong Ama, at aking Diyos, at inyong Diyos. Ito, Pastor, maliwanag ito. No? Mayroon siyang Ama, Brother Aljon. Kung siya na ang Diyos, at siya rin ang Ama, mga kaibigan, bakit ba po siya aakyat sa Ama, at aakyat po siya sa Diyos? Parang lumalabas, parang drama . Oo, at saka,
labag sa talata. Opo, labag po. Kaya po, mga kaibigan at mga kapatid, kung paniniwala nyo po na si Jesus, siya ang Diyos, siya rin ang Ama, paano nyo po ito ipapaliwanag, mga kaibigan at mga kapatid? Sa lahat po na naniniwala dyan na yung Ama, siya rin yung Anak, nawa po ay mapakinggan po namin yung paliwanag nyo tungkol po sa talatang ito, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya kami, mga kapatid, bakit tayo tumututol, no? Kami, tahasan, mga kapatid. Ang paniniwala namin sa Diyos, monotheism, iisang Diyos. Sapagkat ang Diyos na yan ay siloso yan. Hindi maaaring magkaroon ng ibang Diyos. At sino ang Diyos na yan na tinatayuan at tinitindig namin? Na yun ang tindig namin, mga kapatid, at hindi namin maaaring itanggi o ipagkaila sa kahit na sino man. No? Ang Diyos na yan ang Ama. At yung Ama na yan, ano ang pangalan yan? So, tatanungin natin yung Anak para malaman natin ang pangalan. Kasi ang Anak po ang maaaring magpakilala sa kanila. Hindi ang kahit na kaninong libro ang pwedeng magpakilala sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Kundi ang Anak mismo. Bakit? Galing sa ron. Basahin natin. Pakinggan niyo po sa isang talata po ng 1, kung saan po ang Anak po ay galing sa Ama. So 1:16, versikulo 27 hanggang 28. Sapagkat ang Ama rin ang umiibig sa inyo, sapagkat ako'y inyong iniibig. At kayo'y nagsisampaltayan na ako'y nagbuhat sa Ama. Nagbuhat ako sa Ama at naparito ako sa libutan. At muling iniiwan ko ang sanlibutan at ako'y paroroon sa Ama. At ganyan din po, Pastor, ang payag po sa 5:43 ng ating Panginoong Kristo na sabi niya, walang nakakilala sa Diyos kundi yung nanggaling sa Diyos. Opo, tama. So, mga kaibigan, pakinggan niyo po. Sa 6:46 ng 1. Okay, basa. Hindi sa sinuman nakakita sa Ama, kundi yung nanggaling sa Diyos, siya ang nakakita sa Ama. Okay. So, maliwanag ito, Pastor, no? So, imbestigahan muna natin, Brother Aljon, para ang ating mga kababayan o mga sumusubaybay, paano nga ba siya nanggaling sa Diyos? Ang salita ba nanggaling sa Diyos? Nababasa ba natin? Nababasa natin. Nanggaling sa Diyos. Pero wala tayong mababasa na siya ang Ama. Wala po. Galing siya sa Ama. No? Sinugo siya ng Ama. Amen. Wala kayong mababasa na siya ang Ama. Kung mayroon, titiklop kami, mga kapatid. At maniniwala kami sa inyo. Ang Ama ang nagsugo sa Anak. Ano ang layunin? 5, Brother Aljon. Ito po. No? 5:36 hanggang 38 ng Juan. Tingnan natin. 36 hanggang 38 ng 1. Ito po ang sabi, mga kaibigan at mga kapatid. Datapwat ang aking pagpapatotoo ay lalong dakila kaysa kay Juan, sapagkat ang mga gawang ibinigay sa akin ng aking Ama, upang ganapin ang gainding mga gawa na aking ginagawa, ay nagpapatotoo tungkol sa akin na ako'y sinugo ng Ama. Sinugo siya ng Ama. Hiwalay ba siya sa Ama? Tuloy. Ito. At ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Kailanman ay hindi nyo narinig ang kanyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. Kita nyo? Maliwanag ito, Pastor, no? Di ba? Tuloy pa natin, Brother Aljon. Ibaba natin sa 26. Ito bang sinugo, Brother Aljon? Hiwalay ba ito sa Ama? Ito, Pastor, meron kasi itong sariling buhay, Pastor. Tingnan natin. Ibigay ng Ama, no? Sa 26, mga kaibigan. Kasi lumalabas pa rin na pinaghihiwalay daw natin, Brother Aljon. Ito po. Sige, basa. Sapagkat kung paano ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili. May buhay po ba? Meron po, Pastor. Okay. Hiwalay, hindi. Hiwalay talaga. Okay, tuloy ang basa. Gayon din namang ipinagkalooban niya ang Anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Ano? Meron palang sariling buhay ang Ama at meron din pong sariling buhay ang Anak. At sa makatwid, Pastor, no? Yung buhay din kasi ng Anak, ipinagkaloob din ng Ama eh. Opo. Mga kaibigan at mga kapatid. Kaya, kapag tinanong tayo, sino ang namatay? Ang Ama ba o ang Anak? Ay walang iba kundi yung Anak, mga kaibigan. Ay hindi po kami pumapayag sa paniniwala ng iba na ang Diyos, ang Ama, ang namatay. Bakit? Wala pong kamatayan ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen. Mga kaibigan. Ano po? Alin ang namatay? Yung Anak. Bakit? May sariling buhay yung Anak. At itong Anak na ito, mga kapatid, pinatutunayan namin na mayroon siyang Ama. Di ba doon mababasa natin sa sinabi niya, Brother Aljon, sa Mateos at 27, 46, tingnan natin, mga kapatid. Okay. Ito, mga kapatid, maaaring itanong din namin ito sa inyo. Pakipaliwanag din po ng talatang ito sa mga naniniwala na siya na rin ng Ama.
Sige. Ito po mga kaibigan, no? Ito po yung tagpo na ipinako po ang ating Panginoon Okay. Kristo. Sa 46, ito po ay kasama sa kanyang 7 last word, mga kaibigan. At nang malapit na ang oras na ikasyam, ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani. Sa makatwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa talata na yan, magtatanong kami, mga kapatid, mga kababayan. Sinabi ni Kristo, Diyos ko. May sarili ba siyang Diyos? Kung meron, dahil kinikilala sa ninyong Diyos, ilan ang Diyos? Isa lang. Kaya ang aming tindig, mga kapatid, hindi namin kayo pinipilit sa tindig na ito, na ang tanging Diyos ay ang Ama. Bakit? Itong Ama ang ipinapakilala niya. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi maaaring mamatay ang Ama. Kaya ito, Pastor. Tuloy, Kasi, Pastor, ganito, no? May Diyos po talaga at Ama ang Panginoon Kristo. Sang-ayon po ba si Apostol Pablo, mga kaibigan? Kasi ang ating Apostol Pablo, siya po ang apostol sa mga hintil. Sang-ayon ba si Apostol Pablo na si Jesucristo ay may Diyos at Ama? Pakinggan po natin, mga kaibigan. Dito po sa 2 Korinto 1 at ang bersikulo po ay 3. Sabi rito, Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Maliwanag ito, Pastor. Sabi ni Pablo, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi, Pastor, kung siya rin yung Diyos at Ama, dapat ang sabi ng talata, purihin nawa ang Diyos at Ama na ating Panginoong Jesucristo. Hindi, ang nalagay po ay ng ating Panginoong Kristo. So, sumasang-ayon po si Apostol Pablo sa amin pong pinaglalaban na aral ng mga kaibigan, mga kapatid. So, tuloy mo natin, Pastor. Okay. So, parang lumalabas kasi, Brother Aljon, sabi nung iba, no, na para tayong mga iglesia ni Kristo. Ay, malaki po pagkakaibo namin sa Iglesia ni Cristo, mga kaibigan. Naniniwala daw tayo na ang anak ay tao at ang Ama lamang ang Diyos, na yun din ang paniniwala ng Iglesia ni Kristo. Samantala, mga kapatid, ano po ba ang kaibahan namin sa paniniwalang yaon? Na ipaliwanag namin sa inyo kanina na ang anak po ay susuko. Ibig sabihin, ang anak ay may katapusan. Kailan ang katapusan niya? Pagwakas na. Susuko siya. Kanino siya susuko? Sa Ama. Wala po ganung aral ang Iglesia. Amen. Ito po aral ng monotheism na aral, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, bakit nga ba ito namin ay ipinabliss o nagtangka kami na ito po ay dalhin sa impapawid? No? Sapagkat ito po ay aming sariling tuklas. Sarili namin itong pag-aaral dahil galing po kami sa mahabang panahon sa paniniwala na ang anak, siya rin ang Ama. Mahaba-haba pong panahon na nabilanggo rin kami dyan. Pero mga kapatid, kayo po ang sumagot, no? Magtatanong na rin po kami sa inyo sa dulo ng talatang ito para kayo na rin ang magpaliwanag. Basahin muna natin yung Colossians 2:9 na doon tayo na stuck, Brother Aljon. Susunod na rin natin ang katanungan ay kasagutan yan sa tanong. Ipaliwanag daw ang Colossians 2:9. Doon, dyan muna tayo. Ito po, mga kaibigan, no? Ay natawag po namin ito na progressive revelation. No? Karagdagang pagpapahayag ng Panginoon sa atin. Sige, hindi tayo tumatanggi sa talata. Basahin natin. Colossians 2:9, sapagkat sa Kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Yung sa Kanya, sino po ba yun? Ang anak. Opo. Okay. Sa kaayagan, ayon sa laman. Okay. So yung anak, Brother Aljon, ayon sa talata, nananahan sa Kanya ang buong kapuspusan ng Diyos. May sinabi ba sa talata na ang anak ay Diyos? Ay wala po, Pastor. Okay, baka sabihin nilang iba, nililito natin sila. Mga kapatid, kayo po ang magbasa sa inyong Biblia dyan. Nananahan sa Kanya ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Bakit hindi Diyos ang nananahan, kundi pagka-Diyos? Ano po ba ang kaibahan? Ito po, Pastor, no? Okay. Ang kaibahan, mga kaibigan, kasi po, ang salita pong pagka-Diyos, mga kaibigan, ito po sa Greek ay tinatawag to na theotes. Na ang ibig sabihin po, Pastor, ay ito po ay tumutukoy po sa katangian ng Diyos. So, maliwanag. No? Sa karakter ng Diyos. Saka, Pastor, ganito, no? Bakit nanahan sa Kanya ang pagka-Diyos? Sino po ang nagpatahan ng pagka-Diyos sa ating Panginoong Kristo? Ito rin po, Pastor, no? Sa Colossus
1:19. Balit ang tanong. Ito po mga kaibigan at mga kapatid. Sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahanan sa Kanya. Ay may pakana pala nitong pastor, yung Ama eh. Oo. Yung Ama pala ang merong pakana na ang kapuspusan ng pagka-Diyos ay manahan doon sa Kanyang anak. Which is yung kalikasan. Opo, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi yung Ama yung tumahan doon sa anak. Nasa na rin ng Ama. Kundi minagaling ng Ama na manahanan sa Kanya ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya maliwanag po na hindi po siya ang Ama, hindi po siya ang Diyos, kundi ang nanahan po sa Kanya. Ito po ay pagka-Diyos, mga kaibigan. Yung pagka-Diyos ng Ama, yun po ay nanahan sa Panginoong Jesucristo, sapagkat ang Panginoong Jesucristo, Pastor, no? Yan po rin sa Hebreo 1:3. Ito po ang pahayag po ng banal na kasulatan. Okay, tuloy na natin. Palibasa siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian, tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Yung anak. Yung anak pala ay tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Mailalarawan mo ang pagka-Diyos ng Ama ay walang iba kundi makikita po natin ito sa anak. Kaya nga po, yung pagka-Diyos na nahan sa kanya, sa kahayagan, ayon sa laman. Mahayag ang pagka-Diyos sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan at mga kapatid. So, Brother Aljon, baka isipin nila na itong Diyos na nahayag sa laman, 1 Timothy 3:16, ay ito po yung Ama. Ayun. Mga kapatid, ay tindig nyo po yan. Ang sa amin, basahin natin yung 1 Timothy 3:16 at mag-imbestiga lang tayo, mga kapatid. Hindi namin kinukontra ang talata. Sige, basa. Walang pagkatalo, dakila ang luwagan ng kabanalan. Iyaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu. Nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas, sa kaluwalhatian. Ito, maliwanag ito, mga kaibigan. Iyaong nahayag sa laman, at tinanggap sa kaitaasan. Nasa taas ng Ama, Pastor, hindi na siya tatanggapin sa kaitaasan. Kundi, ito, mga kaibigan, pakinggan, kung ating po pag-aaralan po ang banal na kasulatan, iyaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu. Nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa. Sino po ba yung nakita ng mga anghel at ipinangaral po sa mga bansa? Magandang tanong. Sino po yun? Tinanggap sa itaas, sa kaluwalhatian. Sabihin, Pastor, bumaba ito. Kasi tinanggap siya sa taas ng kaluwalhatian. Mga kaibigan, sino po ba ang bumaba? At sino rin po ba ang umakyat? Pakinggan po natin, mga kaibigan, ang sabi po ng banal na kasulatan sa Efeso 4 at ang bersikulo po ay 9. Ito po ang sabi. Ngayon ito, umakyat siya, ano ito kundi siya ay bumaba rin naman sa mga daong kalaliman ng lupa. Ang bumababa ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Wala namang umakyat, mga kaibigan. At bumaba, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan at mga kapatid. At hindi po yung Ama, mga kaibigan. At ang Diyos ay nahayag sa laman, ang tutukoy po nito ay walang iba kundi yung Berbo. Hindi po yung Ama. Maaring basahin natin ulit, mga kapatid. No? Yung Berbo na yan, pinatutunayan natin na yun ang nagkatawang tao. Ngayon, mag-imbestiga tayo, Brother Aljon. Ano po ba yung salitang Berbo? Ito po, mga kaibigan, yung salita pong Berbo ay tumutukoy po yan sa isang sa Greek word. Tutukoy po ito na logos. No? Ito po yung tinatawag ng ibang definition po nito ay wisdom, knowledge, thoughts of God, at tinatawag din po ito, mga kaibigan, na attribute. No? So, sabihin po, mga kaibigan, ito po lahat ay tumutukoy po sa ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan at mga kapatid. Okay, so bakit natin sigurado tayo na ang Panginoong Jesucristo yan? Dahil ang Berbo ay nagkatawang tao. Bakit sigurado tayo? Hindi po kami ang sigurado. Alam niyo po kung sino sigurado? Si Juan. Sa 1, Brother Aljon, tingnan natin. Balikan po natin, no? Yung unang Juan, 1, pakinggan natin. Gaano katiyak? Kung tayo ay mga apostolik, sila ho ang autor nito Basa. Nang pasimula siya ang Berbo, at ang Berbo sumasa Diyos, at ang Berbo ay Diyos.
ito rin ng pasimulay suma sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alimang sa lahat ng ginawa hindi ginawa kung wala siya. Sa 14, talo natin muna. At nagkatawang tao ang berbo at tumahas sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Okay, yun ang tinutukoy kanina doon. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Tuloy. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, ng puspos ng biyaya at katotohanan. Another parallel passages para sa kaunawaan ng marami. Doon sa unang Juan, Brother Aljon. Sulat pa rin ni Juan. Tingnan ninyo. Ito ang binabalita niya sa atin eh. Sa unang-uno, ng unang Juan. Sige, basa. Po, mga kapatid. Yung buwat sa pasimula. Yun, di ba? In the beginning. Ito yung berbo. Okay. Yung aming narinig, yung nakita ng aming mga mata, yung aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nakita. Tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay nahayag at aming nakita at pinatotohanan at sa inyo aming binabalita. Ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama, kita nyo? at sa atin ay nahayag. Meron palang buhay The word na was walang with hanggan. God. Mga kaibigan. Tuloy po natin. Yung aming nakita at narinig, ay siya rin namin ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. O di makisama tayo. Oo. At tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. May anak talaga. Maliwanag eh. Okay, kung kayo mga kapatid, ayaw nyo makisama sa mga sulat ng apostol, nasa sa inyo po yan. Pero kami, sino ang Panginoong Jesucristo? Ang berbo. Sino ang berbo? Nagkatawang tao. Sino yung nagkatawang tao? Salita. Sino yung salita? Buhay na walang hanggan. Sino yung buhay na walang hanggan? Kasama nung Ama. Sabi nung talata. Amen. Ngayon, mga kaibigan, paano po namin mapapatunayan na yung buhay na walang hanggan na kasama ng Ama yun po ang berbo? Kung babasahin po natin ang John 1:1 hanggang 3, itutuloy lang po natin sa verse 4. Tama. Sabi po rito, nasa Kanya ang buhay. Ito po'y tumutukoy sa Ama. Nasa Kanya ang buhay. Walang iba kundi ang berbo. At ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Maliwanag po. Yung buhay ng wala hanggan na kasama ng Ama, yun din po yung tutukoy sa John 1:4 na nasa Kanya ang buhay. Walang iba kundi ito po ang berbo, mga kaibigan at mga kapatid. Yan po ang parallel passages ng 1 Timothy 3:16. Wala po tayong mababasa sa Bible na yung Ama ang nagkatawang tao, mga kaibigan at mga kapatid. Ang nagkatawang tao po ay walang iba kundi ang berbo or tinatawag na logos sa Greek, mga kaibigan at mga kapatid. Ulit po natin, Pastor. Okay. So, mga kapatid, granting, no? Hindi namin tinatanggap. Pero ayaw na natin sa pansamandaling panahon na ito ang Diyos Ama, ito ang Espiritu na nabasa natin kanina, ay nagkatawang tao. Kung sa gayon, ang Espiritu na nagkatawang tao, dahil sa salitang nagkatawang tao, ano po ba siya? Ayun, maganda yung kanyang kalagayan ng una. Hindi po kami ang nagsabi at hindi po kami tila baga mapagtuos sa inyong kaisipan. Pero kung yung salita, nagkatawang tao, ano po siya? Ayun, tao siya, mga kaibigan, mga kapatid. Dahil nagkatawang tao po ang salita, nalabas po na tao siya, Pastor. Nagkatawang tao na, mga kaibigan at mga kapatid. Parang may isang talata na hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Ano ang hinubad niya? Yung kanyang pagka-Diyos. Ano siya ngayon? Siya po ay nasaan yung tao? Mali po ba kami, mga kapatid? Ayun, mga kaibigan, yun po ay biblical. Kaya nga pong programa natin, Back to the Bible. Dapat lagi pong nakasulat sa banal na kasulatan, mga kaibigan at mga kapatid. Bagaman siya nasaan yung tao, nasumbungan siya saan yung tao. Sabi po ni Pablo sa Filipos 2:8-9, mga kaibigan. 7:9. Kaya maliwanag po, mga kaibigan at mga kapatid, na naniniwala po kami na ang iisang Diyos ay walang iba kundi ang ating Diyos Ama na ipinakilala ng anak sapagkat walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, mga kaibigan at mga kapatid. Pinakilala na po ng anak kung ano po ang kalagayan po ng Ama. Ang Ama po ay Espiritu at ayon po kay James na ang Ama ay hindi nagbabago ni kahit anino. Dahil kung magbabago po ang Ama, mga kaibigan, ay kukontrahin po
ng Ama, yung kanyang kalagayan mga kaibigan at mga kapatid. Na yun ang ayaw natin mangyari. Ang nagbago po, walang iba, kundi yung kanyang salita o yung berbo, yun po ang nagkatawang tao mga kaibigan. Amen. At mga kapatid. Yun po yung tinatawag na Son of God at tinatawag din po itong Son of Man, mga kaibigan. Okay. Brother Adon, huling talata na maaari kong ma-share sa programa mo, dahil programa mo naman ito, maliban mga kapatid doon sa ang anak ay susuko, na tila baga sa kaisipan ng aming mga kapatid na dalawa pinaghihiwalay namin, mga kapatid. May isang talata sa Zacarias, sa 14:9, huwag po masyado tayong magmadali sa paniniwala tungkol sa pagka-Diyos. Sapagkat darating ang panahon na itong lahat ng ating paniniwala ay magiging isa rin naman. Kailan yun? Sige, Brother Aljon. Zacarias 14:9, ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa at sa araw na iyon magiging ang Panginoon ay isa at ang kanyang pangalan ay isa. Hindi ba konektado yan sa unang Korinto 15:24, Brother Aljon? Ito po mga kaibigan, ito po ay konektado at konektado rin po ito sa 1 Timothy chapter 6, verse 14 mga kaibigan at mga kapatid. At ito, Pastor, no, meron din mga katanungan din kasi. Sige. Ang ating kapatid na kanyang apelido ay Ayag din. Ang dito 2:13. Okay. So, ang payag po nila, kung ang Panginoong Jesucristo ay hindi Diyos, meron ba problema sa Tito 2:13? Maganda po mga kaibigan, basahin po natin ang Tito 2:13 mga kaibigan at mga kapatid. Basahin natin. Anong payag po ng banal na kasulatan tungkol po sa Tito 2:13? Kasi baka sabihin po natin viewers, tinakasan natin Tito 2:13. So painggan niyo po. Nahintayin niyong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Maliwanag po yan mga kaibigan at mga kapatid, nahintayin niyong dakilang pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang tanong po ng ating kapatid, meron bang mali sa talatang ito na pagpapakita ng kaluwalhatian ng dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo? So mga kaibigan at mga kapatid, pinaliwanag na po namin sa inyo na amin pong inikilalang Diyos ay walang iba kundi ang Ama. At ang aming tagapagligtas na si Jesucristo, mga kaibigan, ito po ay isinugo ng Diyos upang maging tagapagligtas sa sanlibutan. Ngayon po, iisa lang ba ang dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, mga kaibigan at mga kapatid? Sa Tito 1:4. Taas po natin mga kaibigan sa Tito 1 at ang bersikulo po ay 4. Kay Tito na aking tunay na anak, ayon sa panampalataya sa lahat, biyaya at kapayapaang nawang mula sa Diyos Ama at kay Jesucristo na tagapagligtas natin. So tugma sa sinabi mo. Tugma yung mga kaibigan, pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Tanong mga kaibigan, yung kaluwalhatian ba ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagbabalik, sarili niya ba yung kaluwalhatian? Mga kaibigan, painggan niyo po kung sariling kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pagbabalik. Kasi ang hinahanap po ng Tito 2:13, pagpapakita ng kanyang kaluwalhatian. Sino po ang magpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos? Pakinggan niyo po sa isang talata po ng Mateo 16 at ang bersikulo po ay 27. Pakinggan niyo po. Tandaan po natin ang talata. Sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kanyang Ama na kasama ang kanyang mga anghel. Pagparito pala ng anak ng tao, walang iba kundi ating Panginoong Jesucristo, siya po ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kanyang Ama. Kaya nga po mga kaibigan, mahahayag yung kaluwalhatian pagdating ng araw. Kaya sabi mga kaibigan, nahintayin niya ang mapalad na pag-asa
pagpapakita ng kaluwalhatian ng dakilang Diyos. Sino po ba ang magpapakita ng kaluwalhatian ng dakilang Diyos? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan at mga kapatid. Sapagkat ang payag po ng Panginoong Jesucristo, siya ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kanyang Ama. Amen. Hindi sa kanyang sariling kaluwalhatian. Kaya yung dakilang Diyos at tagapagligtas, yung sabi doon, makikita nila ang kanyang kaluwalhatian ng dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Makikita po ang kaluwalhatian ng Ama sa ating Panginoong Kristo sapagkat paririto po ang anak sa kaluwalhatian ng kanyang Ama, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya po, walang contradiction sa Bible, mga kaibigan. Hindi po namin nililihis. Ito po ay aming binabasa na pinapahayag po ni Kristo na paririto ang anak ng tao na paritong nasa kaluwalhatian ng kanyang Ama, mga kaibigan. So, ayan po yan, mga kaibigan. Amen. Kaya yung may-ari po ng kaluwalhatian ng dakilang Diyos, walang iba kundi ang Ama at tagapagligtas ng Panginoong Jesucristo, mga kaibigan at mga. Ngayon, ang tanong po, saan po ba makikita ang kaluwalhatian ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, pagdating po ng araw? Ano po pahayag ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 4 at ang versikulo po ay 6. Pakinggan niyo po. Yamang ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman na siya nagniningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Yung kaluwalhatian pala ng Diyos nasa mukha ni Kristo. Kaya po sa Hebreo 1:3 na siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. So, hindi kontra, Brother Aljo. Sapagkat yung anak, paririto, ay magkakaroon pa po ng tinatawag na caught up. May 1,000 years na mananatili po tayong kasama niya. Then, pagkatapos nun magkaroon ng Armageddon. Then, pagkatapos nun, mga kapatid, doon papasok ang salitang pasusukuin niya na lahat. No? Pakakawalan ng dyablo, doon niya na pasusukuin yung, kauli-uli ang pasusukuin, yung kamatayan. No? So kung lalabas na kung siya ang Ama, doon sa Tito 2:13 ay ang tanong, napasuko niya na po ba ang lahat ng bagay? Ayun, ano naman magandang katanungan. Opo. Wakas na po ba, mga kapatid? O kanino niya kasi ibibigay ang kahariang ito? Sa Ama. At yun po ay mangyayari, no, pagkatapos ng lahat, no, pagkatapos nung Armageddon, mga kapatid. Yun, another topic na naman yun. Pero at least, nasagot namin kahit papano, mga kapatid, ang oras natin nagmamadali, pero kami naman ay hindi nagmamadali, mga kapatid. Amen. So, nasagot natin yung Colossians 2:9, Isaiah 9:6. Isaiah 9:6. Nasagot na rin po natin dyan, yung John 4:10, na nakita nga ba ni Filipe ang Ama. Dahil ang aming paniniwala, i-reply natin, no? 5:37 ng John, kailanman ay hindi ninyo nakita ang Ama. Okay? So, ngayon, ano ang nakita ni Felipe sa Panginoong Jesucristo? Bakit nasabi niya na ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama? So, maliwanag ang sagot. Ano ang sagot? 2:22 ng mga gawa. Okay, pakinggan po natin, mga kaibigan. At kayong mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus sa taga-Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalagan. Hindi ba tama ang talata na yan? Tama po yan, Pastor. At mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin naman ng alaman ninyo. Gumagawa pala ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus, mga kaibigan. So, pwede na rin italon mo yung talata na yan, mga kapatid, sa tanong na John 10:30. So, saan sila isa? Sa gawa. Ang Ama gumagawa sa anak. Yung anak, ginagawa niya yung gawa ng Ama. Saan sila ngayon isa? Doon sa gawa. Ngayon, ang anak, taglay niya ang pangalan ng Ama. Dahil yun ang ipinakilala niya rito. Saan sila iisa ngayon? Sa pangalan. Hindi sa titulong Ama na siya, anak pa. No? Wala pong ganong talata, mga kapatid. So, saan sila iisa? John 10:30. Ang pangalan ng anak, yun din ang pangalan ng Ama. Saan sila ngayon iisa? Sa pangalan. Ang gawa ng Ama, na pinagawa sa anak, ginawa ng anak. Saan sila ngayon iisa?
sa pamamagitan ng gawa. Amen. Doon sila ay Mga isa. kaibigan at mga kapatid. So, yan po talaga ang plano ng Diyos, mga kaibigan, upang tayo po ay magkamit ng kaligtasan. Ang Diyos po ay gumawa ng paraan upang tayo po ay magkamit ng kaligtasan, mga kaibigan at mga kapatid. At sa susunod po, ay dahil nagmamadali po ang ating oras, mga kaibigan at mga kapatid, ay tatalakayin po natin ang unang 1:5:20 na sinasabi ng ating kapatid, Romang 9:5. Yan po yung mga katanungan po, mga karamihan na naniniwala po na yung ama, siya rin yung anak. Yan po ay paniniwala na oneness, Pastor, no? Ito paniniwala ng oneness. So, dito po babagsak ang agreemento dito sa John 20:17. Nawa po, meron pong lumitaw na magpaliwanag ng malinaw ng John 20:17. Amen. Kung na yung anak ay siya rin yung ama. Ang challenge po ay ipaliwanag niyo po Makikinig din po kami. ang John 20:17 na kung si Jesucristo rin ang ama, si Jesucristo rin ang anak. Sana po pakisagot po, mga kaibigan. Isama nyo na yung Matthew 27:46. Mateo 27:46 na sinabi ni Kristo na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Opo. Nawa po ay magbigay po tayo ng kasagutan at kung sino man po ang inyong representative para sumagot po sa mga ganyang katanungan. At sa John 5:26, mga kaibigan, ito po ay challenge po na nawa ay meron pong representative na lumitaw, ipaliwanag po sa amin kung ano ang tamang interpretasyon, tamang pagpapaliwanag po sa talatang na yan. Mukhang magaan-gaan pa yung tanong na yan, Brother Aljon. Pwede ba natin dagdagan para sa susunod, mga kapatid? Kung sino man po ang welcome po kayo na kahit na magpalitaw po kayo ng inyong sagot dito sa mga comments, mga kapatid, ay babasahin po namin yan. Ito pa po ang tanong, may mababasa po ba kayo na ang ama ay sinugo niya ang kanyang sarili? Ayun. At may mababasa po ba kayo na ang ama ay naging anak? Ayun. O balik rin natin, may mababasa po ba kayo na ang anak Naging ama. naging ama? Ayun. O another pa tanong, ipinanganak po ba ang ama? Another po na tanong, mga kapatid. Nais kong sagutin po ninyo. Mayroon po bang simula Ang ama. ang ama? Amen. Yan po, mga kaibigan, nawa po ay kung meron po tayong mga representative na maaring magaling magpaliwanag o marunong magpaliwanag, ay pwede po natin, mga kaibigan, na sagutin niya po yung mga katanungan na ito na aming sinasabi sa inyo, mga kaibigan at mga kapatid. At ito po, mga kaibigan, ay hindi po tayo nag-aaway at nagkatalo, kundi sabi po ng Bible ay mga katwiranan kayo sa isa't isa. Yung katwiran nyo at katwiran namin. Amen. Kung tama po kayo, mga kaibigan, papasako po kami. Mga kaibigan. Ngunit kung tama kami, mga kaibigan at mga kapatid, hindi po namin alam ang loobin ninyo, mga kaibigan. So, hanggang dito lang po, mga kaibigan at mga kapatid. Muli, ito po ang inyong na si Brother Ariel Guevara. Ito po ang Apostolic Back to the Bible. At bigyan po natin panahon sa Pastor Jeff para sa uling pagbati. So, salamat sa pagkakataon dahil tayo nga, mga kapatid ay nag-aaral tayo sa circular, no? May mga pagkakataon lang na na-invite tayo sa programa ni Brother Aljon. Mga kapatid, alam nyo po, bago kami magwakas, para malaman ninyo ang background, no? Si Brother Aljon po ay matagal na oneness. No? So kung ano man ang dahilan niya, kung bakit siya naging one God believer, ay ito po ang dahilan kung bakit ibinangon niya ang apostolic back to the Bible. Tandaan natin, mga kapatid, ang iisang Diyos ang nag-utos, ibigin siya ng buong puso, buong kaluluwa, no? Buong lakas. Ayan po ang Diyos na pinaniniwalaan namin. Ang tawag sa Kanya, Holy One of Israel. Salamat po, Brother Aljon. Amen. Thank you very much po, Pastor. Binabati rin natin si Pastor Marlon Kapalungan, si Brother Edwin Duroman, sa ating mga kaibigan dyan na patuloy po sumusbaybay sa Apostolic Back to the Bible, ang Family Ayag, at kayo din po ang Sister Imelda, Sister Marian, at si Brother Ricky Auditor na patuloy na sumusubaybay sa programang Apostolic Back to the Bible. At muli, papalain po tayo ng ating Panginoon Kristo at sumayin nawa ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Kristo, mga kaibigan at mga kapatid.